There was informed circulating you file. Let's have a recess so that everybody will be Gitabangan og paypay sa mga staff sa Sangguniang Panglungsod kun SP ang pipila ka mga konsehal atol sa sesyon kaginang buntag sa Mayor's Conference Room sa City Hall ning siyudad sa Jensen. Bisan si Vice Mayor Shirley Nograles ang naningkamot usab og pamaypay sa iyahang kaugalingon. Ang uban usab miatubang na mismo sa electric fan nga mao'y gigamit. Kini tungod sa kainit sa lugar nga dala sa kalit nga pag-brownout pasado alas 10 sa buntag. Dili makaya sa generator set sa City Hall nga paandaro ng mga aircon, maong electric fan unang ilahang gigamit. Unang higayon usab kini nga nagsesyon ang mga konsehal gawa sa SP tungod sa insidente milabayng semana nga pagkahagsa sa ilahang kisame. Oo, tapos nag-brown out pagid. So, sige lang, sacrifice man na para sa tanan. Init kayo, init ang discussion, init ang brown out man god. Tungod dili pa magamit ang session hall sa SP, dinhi una sila nagsesyon karong adlaw. Kapila kahigayon usab nga nag-recess ang sesyon tungod sa kainit sa lugar. Apan bisan pa man ini, gihuman gayud nila ang sesyon og tanang mga agenda. Mato ni Kagawad Rosalita Nunez, agwantaw sa sila hangtod dili pa maayo ang SP. Sus, pati init ta. Uy, sus. Ang kini magod ang gani ang komedyan bitaw ko ni komedya si Kagawad Atendido nga. Uy, kay wala brown out. Actually, kabalo matatanan nga that's according to reliable source, the reason for the brownouts is the transfer of power papun sa transmission line. It cannot be done in one time, otherwise ilang days tayo na magkakaroon ng brownout. So, a little sacrifice. Atol usab sa maong sesyon, naaprubahan nila ang usa ka resolution nga mugnaon ang usa ka ad hoc committee nga mao'y mag-imbestiga sa nahitabong pagkahagsa sa kisame sa ikaduhang andara sa SP. Dapat na gid man na tan-awon na lang gid ang bilog nga structure kay from time to time may nagagwa nga mga diferensya, no. Alayon pa niini, matud sa chairman sa infrastructure nga si Councilor Attorney Arturo Clama, aduna sila'y kuwaon nga independent body nga kauban sa komitiba. Mulangkob niini ang mga engineer nga wala nagatrabaho sa lokal nga panggamhanan sa Jensen. Engineers from outside, that the members of the OBO, the engineering, the planning, and perhaps an independent engineers coming from outside. Dugang pa ni Kagawad Clama, nakatakda ng aprubahan sa SP ang anaa sa 300,000 to 400,000 pesos nga mao'y gamitong pondo alang sa pag-repair sa kisame. Apan kumakitaan kuno sa ilang investigasyon nga adunay kalapasan ang kontraktor sa paggamit og mga materyales ngadto na sa pagpatindog sa legislative building, sa gubangon gayud niini ang gasto sa repair. Nagyo tay gagmay nga mga pangutana nga akong gi-reserve na ngadto sa investigation. Gilauman nga sa mosunod nga semana basin sa SP building na magsesyon ang konseho sa Jensen. Kini tungod dili man matod patibok building ang adunay problema, apan ang kisame lamang sa second floor. Abi Lorenzo, Brigada News.